basag, wasak. Parang ang aking puso sa bawat patak ng mamahaling alak na nililinis ko sa sahig, habang ang asawa kong si Rafael ay masayang kayakap si Lucinda sa entablado. Sino ang babaeng yan? Tanong ng mga panauhin. Isang hamak na katulong lang. Malamig na sagot ni Rafael habang nakatingin sa akin nang walang pagkilala. Hindi nila alam, ang katulong na ito, ang tunay na may-ari ng lahat. Magbabayad kayong lahat. Sino ang tunay na reyna ng mga Alcantara? Huwag niyo nang hanapin ang babaeng yon. Patay na siya sa alaala ng pamilyang ito. At mas lalong patay na siya sa puso ng aking anak. Ang malalamig na salitang yon ni Doña Esperanza ay bumaon sa pandinig ni Teodora o Thea, na tila mga karayom na unti-unting itinusok sa kanyang sentido. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa mansyon ng mga Alcantara, walang sino man sa mga nagkikislapang panauhin ang nakapansin sa babaeng nakaluhod sa malamig na sahig na marmol. Hawak ang isang basang-basahan, mabilis ang paggalaw ng mga kamay ni Thea sa pagpunas ng natapon na alak, ang mapulang likido na tila isang sariwang sugat na kumalat sa maputing sahig. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang binitawan ng kanyang biyenan. Habang ang lahat ay nagtatawanan at humahanga sa rangya ng gabi, ang asawa niyang si Rafael ay nakatayo lamang ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Ang lalaking minsang nangako na siya ang magiging kanlungan ni Thea ay naroon, suot ang kanyang mamahaling tuxedo at nakangiti sa tabi ni Lucinda. Ang alak na nililinis ni Thea sa sahig ay ang paboritong vintage ni Rafael, ang huling bote na binili ni Thea gamit ang kanyang unang sahod bilang analyst bago siya ikinulong ng tadhana sa bahay na ito. Isang mabalasik na kabalintunaan na sa gabing ipinagdiriwang ang tagumpay ng kumpanya. Ang babaeng tunay na kabiyak ng CEO ay nakayuko at itinuturing na isang hamak na anino sa ilalim ng mga sapatos ng mga taong mapanghusga. Tumingin ka sa akin, Rafael. Piping pagsusumamo ni Thea sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang mga mata, na puno ng namumuong luha, ay panandaliang tumingala upang hanapin ang sulyap ng kanyang asawa. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ngunit sa halip na pagkilala o pagmamahal, ang nakita ni Thea sa mga mata ni Rafael ay isang malalim at madilim na kawalan. Tila ba ang babaeng nasa paanan niya ay isang estranghero? Isang kagamitang bahagi lamang ng disenyo ng mansyon na madaling palitan at walang halaga. Dahan-dahang lumapit si Lucinda. Ang suot na matutulis na takong ay naglabas ng marahas na tunog sa tuwing tumatama ito sa sahig. Bago ito tumigil ng napakalapit sa kamay ni Thea. Sinadya nitong bitawan ang hawak na baso at ang pagbagsak nito sa marmol ay nagdulot ng pagsabog ng mga piraso ng kristal na tumalsik sa balat ni Thea. Oops, sorry. Pakilinis na rin ito, Yaya. Masyado kasing madulas ang sahig, hindi ka yata marunong gumawa ng trabaho mo. Nakakalokong wika ni Lucinda habang nakasandal ang kanyang braso sa balikat ni Rafael. Nanatiling tahimik si Rafael. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Mas pinili niyang tumalikod at igaya ang kanyang mapang-aping kasama palayo sa gulo, habang ang bawat hakbang niya ay tila yumayapak sa durog na puso ni Thea. Ang bawat butil ng kristal na bumaon sa palad ni Thea habang pinupulot niya ang mga ito ay hindi mapapantayan ang bigat ng bawat segundong lumilipas na siya ay itinatatwa. Sa gitna ng karangyaan ng gabing iyon, nanatiling nakaluhod si Thea sa dilim ng sarili niyang pagdurusa. Habang tinititigan niya ang mapulang mantsa sa kanyang kamay, isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang maging isang alipin sa bahay na siya ang tunay na reyna? O darating ba ang araw na ang dugong umaagos sa kanyang mga sugat
ay magiging apoy na susunog sa bawat kasinungalingang bumabalot sa pamilyang Alcantara. Sa loob ng maliit na silid sa likod ng malawak na kusina ng mansyon, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya na tila sumasabay sa pagtitibok ng sugat sa palad ni Thea. Bawat paggalaw ng kanyang mga daliri ay nagdadala ng matalas na hapdi, isang paalala ng mga basag na kristal at mas basag na pangako ni Rafael. Hawak ang isang lumang katsa. Dahan-dahan niyang nililinis ang natuyong dugo, habang ang bawat pagdampi ng tela sa kanyang balat ay tila isang malupit na hagupit ng katotohanan. Hindi ang sugat sa kamay ang nagpapaluha sa kanya, kundi ang malamig na katahimikan ng mansyong ito na tila unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang marahas na pagtama ng kamao sa pintong gawa sa manipis na kahoy ay gumising sa nananabik na diwa ni Thea. Sa pagbukas nito, bumungad ang matikas at mapangaping anyo ni Doña Esperanza. Suot ang kanyang mamahaling robe na tila baluti ng kanyang kapangyarihan. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata habang tinititigan ang nakabalot na kamay ni Thea. Para sa matanda, ang sugat na yon ay hindi bunga ng sakripisyo, kundi isang abala sa maayos na daloy ng kanyang sambahayan. Huwag mong gamitin ang kaunting galos na yan para maging tamad, Teodora. Marami pang labada at kailangan ng ihanda ang agahan ni Lucinda. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito dahil pinatira ka pa namin dito sa kabila ng kahihiyang idinulot mo. Ang bawat salita ng matanda ay may kasamang lason ng pagmamanipula. Tila ba ang paghinga ni Thea sa loob ng bahay na yon ay isang malaking pabor na dapat niyang bayaran ng habambuhay na paghihirap. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho sa labas, kung saan ang init ng umaga ay unti-unting tumatagos sa kanyang manipis na uniforme, naramdaman ni Thea ang isang pamilyar na presensya. Si Nana Rosa, ang matandang tagapagluto na naging tanging saksi sa kanyang mga lihim na pag-iyak, ay lumapit at tahimik na kinuha ang mabigat na batya mula sa kanyang mga kamay. Walang salitang binitawan ang matanda. Tanging ang mahigpit na hawak sa kanyang balikat ang nagsilbing gamot sa nanginginig niyang kalooban. Sa mga sandaling iyon, ang init ng kamay ni Nana Rosa ay tila isang dalangin na bumabalot sa nanunuyot na puso ni Thea, nagbibigay ng lakas upang magpatuloy kahit ang mundo ay tila tumalikod na sa kanya. Ngunit ang pansamantalang katahimikan ay agad na winasak ng pagdating ni Lucinda sa kanyang silid. Walang pasintabi nitong hinalughog ang kakaunting gamit ni Thea. Itinatapon ang mga ito sa sahig na tila mga basura. Sa ilalim ng isang lumang unan, nakita ni Lucinda ang isang maliit na pelus na kahon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng babae nang makita ang gintong singsing sa loob. Ang singsing sa kasal na itinago ni Thea bilang huling bakas ng kanyang dangal. Ang kapal din ng mukha mong itago pa ito, Thea. Para saan? Para paalalahanan ang sarili mo na ikaw ang legal na asawa? Sa paningin ni Rafael, isa ka na lang mantsa na kailangang burahin. Wika ni Lucinda bago ito lumabas patungo sa balkonahe. Sa isang mabilis na pagkumpas ng kamay, pinanood ni Lucinda ang pagbagsak ng singsing patungo sa malaking sako ng basura sa ibaba. Nang sumapit ang gabi, sa gitna ng kadiliman at amoy ng nabubulok na mga tira-tirang pagkain, nakaluhod si Thea sa tabi ng basurahan sa likod ng mansyon. Ang kanyang mga kamay ay muling nabahiran ng dumi habang pilit na hinahanap ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Sa pagdampi ng kanyang mga daliri, sa malamig na metal ng singsing na nababalutan na ng putik at dumi, hindi na napigilan ni Thea ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang hiyas na minsang sumimbolo sa wagas na pag-ibig ay narito na ngayon, nakalugmok sa basura, tulad ng kanyang buhay sa ilalim ng pamumuno ng mga Alcantara. Habang hawak ang maruming singsing, isang malamig na hangin ang umihip, tila bumubulong sa kanya na ang oras ng pagtitiis ay may hangganan. Tumingala siya sa madilim na langit at sa likod ng kanyang mga mata,
Isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab, hindi na apoy ng pighati, kundi ang nagniningas na determinasyong bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, maging ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang ni Thea sa loob ng malawak na opisina ni Rafael ay tila paglalakad sa isang libingan ng mga alaala. Ang amoy ng mahogany at ang bango ng matapang na kape ay dati-rating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ito ay nagsisilbing paalala ng lahat ng kanyang nawala. Habang ang kanyang mga kamay na may benda ay dahan-dahang nagpupunas sa ibabaw ng mesa, hindi niya mapigilang titigan ng isang maliit na frame ng larawan na nakataob sa isang sulok. Alam niya kung ano ang nasa loob niyon, ang kanilang larawan sa araw ng kanilang anibersaryo. Ngunit ngayon ay tila ba ang kanyang muka ay isang sumpa na kailangang itago sa dilim. Sa gitna ng kanyang paglilinis, napansin ni Thea ang isang folder na bahagyang nakalabas sa drawer ni Rafael, isang bagay na hindi dapat naroon. Ang kanyang mga mata, na sinanay sa mundo ng financial analysis, ay mabilis na nakapansin sa mga numero at pirma na tila hindi nagtutugma. Sa bawat pahina na kanyang binubuklat, ang kanyang puso ay tila bumibilis ang pagtibok, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding galit. Ang mga resibong nakasulat sa pangalan ng kumpanya ay hindi para sa mga legal na transaksyon. Ang mga ito ay mga pekeng dokumento na naglalayon lamang na ilipat ang pondo patungo sa isang lihim na account na pag-aari ni Lucinda. Hindi lang ang asawa ko ang ninanakaw mo, kundi ang lahat ng pinaghirapan namin. Bulong ni Thea sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa paghawak sa mga papel. Isang matinding pagnanais na isigaw ang katotohanan ang bumalatay sa kanyang lalamunan, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ang marahang pagbukas ng pinto sa likuran ay naging sanhi ng kanyang paninigas. Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang takot nang makita ang katulong na nakahawak sa mga sensitibong dokumento. Siya si Mateo, ang matalik na kaibigan at abogado ni Rafael na tanging nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Thea. Sa isang iglap, tila nagbalik ang lahat ng sakit sa pagitan ng kanilang mga tingin. Thea, anong ginagawa mo rito? Masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Kung mahuli ka ni Doña Esperanza o ni Lucinda, wala na akong magagawa para protektahan ka. Ang boses ni Mateo ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis patungo sa kinaroroonan ng babae. Kinuha niya ang mga papel mula sa kamay ni Thea, ngunit ang determinasyon sa mga mata ng babae ang nagpahinto sa kanya. Mateo, tingnan mo ang mga ito. Ang babaeng pinagkakatiwalaan ni Rafael ay unti-unting pinapatay ang kumpanyang ito. Hindi ko hahayaang mauwi sa wala ang lahat dahil lamang sa pagkabulag ni Rafael. Mariing wika ni Thea, ang kanyang tinig ay hindi na ang boses ng isang api, kundi ang boses ng isang babaeng handang makipaglaban. Ang pagyakap ng katahimikan sa loob ng silid ay naputol lamang ng marinig ang papalapit na tunog ng mga sapatos sa labas ng pasilyo. Isang tunog na tila nagbababala ng isang paparating na bagyo. Ang marahas na pagpihitig ng doorknob ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa lihim ni Thea. Ang boses ni Rafael, na may kasamang tawa ni Lucinda, ay narinig na sa labas. Walang oras para magtago. Walang oras para ibalik ang mga ebidensya sa dati nilang kinalalagyan. Ang pawis sa noo ni Thea ay nagsimulang mamuo habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa pintong unti-unting bumubukas, habang sa loob ng kanyang dibdib ang takot at ang kislap ng paghihiganti ay magkahalong sumasabog. Ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto ay naghudyat ng pagpasok ni Rafael at Lucinda sa silid, na tila isang hudyat ng panganib para kay Thea. Sa isang mabilis na pagkilos, muling lumuhod si Thea sa sahig, hawak ang kanyang basahan at nakayuko. Habang mabilis na ibinalita ni Mateo ang mga dokumento,
Sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine, ang bawat tibok ng puso ni Thea ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib. Natatakot na ang bawat paghinga niya ay maging mitya ng kanyang pagkakahuli. Mateo, nandito ka pala. May kailangan ka ba sa opisina ko? Ang boses ni Rafael ay malamig at puno ng pagkapagod, na tila ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 problema. Hindi man lamang siya tumingin sa direksyon ni Thea, na tila ba ang presensya ng katulong ay bahagi lamang ng mga anino sa sulok ng silid. Si Lucinda, sa kabilang dako, ay may mapanuring mga mata na tila naghahanap ng anumang mali. Lumapit siya sa mesa ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa ibabaw ng makinis na kahoy bago tumigil malapit sa kinaroroonan ni Thea. Ang tagal naman yatang maglinis ng yaya na ito, Rafael. Baka naman may ibang ginagawa rito bukod sa pagpupunas? Ang kanyang mapanuksong tono ay may kasamang lason. Isang direktang pag-atake sa katahimikan ni Thea. Bago pa man makasagot si Rafael, mabilis na sumingit si Mateo upang ilihis ang atensyon ng dalawa, na nagbigay ng pagkakataon kay Thea na tahimik na lumabas ng silid. Ngunit sa kanyang paglalakad sa pasilyo patungo sa kusina, isang pamilyar at nakapangingilabot na boses mula sa bahagyang bukas na pinto ng library ang nagpahinto sa kanya. Ito ang boses ni Doña Esperanza, na tila isang dalubhasang manghahabi ng mga kasinungalingan, na kasalukuyang kinakausap ang kanyang anak na si Rafael, na sumunod pala sa kanya roon. Rafael, anak, kailan mo ba tatantanan ang paghahanap sa multo ng babaeng iyon? Isipin mo ang sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito. Ang tinig ni Esperanza ay puno ng huwad na pighati, isang emosyonal na bitag na sadyang inilatag para sa kanyang anak. Ako ang nagluwal sa iyo. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala nang iwan tayo ng iyong ama. At ngayon, magpapadala ka sa alaala ng isang babaeng iniwan ka at ipinagpalit sa ibang lalaki? Nararamdaman ni Thea ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinakikinggan ang bawat salita ng kanyang biyenan. Ang bawat kataga ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ito ang gaslighting na unti-unting sumisira sa kaisipan ni Rafael. Ang paniniwalang si Thea ang nagtaksil, si Thea ang lumayas, at si Thea ang dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Pero ma, alam niyo kung gaano ko siya minahal. Ang boses ni Rafael ay gumaralgal, isang bihirang pagkakataon ng kahinaan na tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Thea. Gusto niyang pumasok sa silid, yakapin ang asawa, at sabihing narito lang siya, na hindi siya kailanman umalis. Ngunit ang susunod na binitawang salita ni Esperanza ang tuluyang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang pag-ibig ay walang silbi kung wala itong dangal, Rafael. Isang utang na loob mo sa akin ang kaligtasan ng pangalang Alcantara. Huwag mong biguin ang iyong ina para sa isang basura. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito at pakasalan mo si Lucinda. Iyon lang ang tanging paraan para mabura ang mantsa ng nakaraan mo. Ang bawat salita ay tila isang tanikala na lalong humihigpit sa leeg ni Rafael. Pilit siyang inilalayo sa katotohanan. Nakaluhod si Thea sa labas ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog ng hikbi. Ang lamig ng sahig ay tila gumagapang sa kanyang buong katawan, habang ang boses ng kanyang biyenan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Thea na ang kalaban niya ay hindi lamang ang ambisyon ni Lucinda, kundi ang baluktot na pagmamahal ng isang inang handang sunugin ang kaligayahan ng sariling anak para lamang sa kapangyarihan. Habang dahan-dahang lumalayo si Thea mula sa pintong iyon, isang mapait na tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Tila isang mitya na unti-unting nauubos sa gitna ng kadiliman. Hanggang kailan mananatiling nakagapos si Rafael sa mga kasinungalingang itinanim sa kanyang puso, at kailan siya magkakaroon ng lakas na makita ang katotohanang
Nasa harap lang niya, nagtatago sa anyo ng isang hamak na katulong. Ang gabi ay balot ng isang malalim na katahimikan. Tanging ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan sa loob ng opisina ni Rafael ang nagbibigay ng kaunting buhay sa hangin. Nakaupo si Rafael sa kanyang malaking silya. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang ang kanyang sentido ay bahagyang minamasahe ng kanyang mga daliri. Ang bawat pahina ng kontratang kailangan niyang pirmahan ay tila nagiging mas mabigat sa bawat minutong lumilipas, dala ng pagod at ng mga tinig ni Doña Esperanza na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang marahang pagtulak sa pinto ang nagpabukas nito ng bahagya. Pumasok si Thea, dala ang isang maliit na tray na may mainit na tasa ng kape. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra ay tila isang anino na lumalakad sa gitna ng gabi. Walang tunog, walang bakas. Habang papalapit siya sa mesa, ang init ng kape ay naglalabas ng usok na dahan-dahang humahalo sa lamig ng silid. Nang ilapag ni Thea ang tasa sa tabi ng kamay ni Rafael, isang pamilyar na halimuyak ang biglang humaplos sa pang-amoy ng lalaki. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango ni Lucinda na kadalasan ay masyadong matapang at nakahihilo. Ito ay ang amoy ng sariwang jasmine na may halong kaunting bango ng bagong labang damit. Ang eksaktong amoy na laging dala ng kanyang asawa sa tuwing sila ay magkayakap, bago matulog noong mga panahong masaya pa sila. Biglang dumilat si Rafael. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa mga kamay na naglalapag ng kape. Ang mga daliri ni Thea, kahit na may mga bakas ng hirap at ang iba ay may benda pa, ay may isang pamilyar na hugis na tila ba nakaukit na sa gunita ni Rafael. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nang paalis na ang kamay ni Thea, mabilis na kumilos si Rafael upang abutin ang tasa. At sa gitna ng pagmamadali, ang kanilang mga balat ay bahagyang naglapat. Tila isang kuryente ang dinaloy ng haplos na yon sa buong katawan ni Thea. Ang init ng palad ni Rafael ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang tuhod, isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang ulo ay lalong yumuko upang itago ang mga matang nagsisimula ng mangilid ang luha. Ang pananahimik sa loob ng silid ay naging napakabigat na tila ba ang bawat segundong lumilipas ay may dalang 1,000 katanungan. Tumingin ka sa akin. Ang utos ni Rafael ay mahina lamang, ngunit puno ng awtoridad at isang kakaibang pagkalito. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na katulong ay magbibigay sa kanya ng ganitong uri ng ligalig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang tambol na nagpapamalas ng kanyang kawalan ng katiyakan. Sa halip na sumunod, isang mahinang "Pasensya na po, sir," ang tanging lumabas sa mga labi ni Thea sa wikang Taglish, bago siya mabilis na tumalikod upang lumabas ng silid. Ang kanyang paglakad ay mabilis, tila ba tinatakasan niya ang isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang balat. Naiwan si Rafael na nakatitig sa pinto. Ang tasa ng kape ay nananatiling hawak niya, ngunit ang kanyang isipan ay lumipad na sa ibang lugar. Ang bango ng jasmine ay nananatili pa rin sa hangin, tila isang multo na ayaw siyang iwan. Hinawakan niya ang sarili niyang palad, ang bahaging nadampyan ng balat ng katulong, at naramdaman niya ang isang kakaibang hapdi at pangungulila. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Thea, ang tunay na Thea, ay biglang sumulpot sa kanyang isipan ng napakalinaw. Bakit ang isang babaeng hindi niya kilala ay may dalang amoy ng nakaraang pilit niyang kinakalimutan? Bakit ang haplos ng isang alipin ay tila isang gamot na hinahanap ng kanyang sugatang kaluluwa? Habang tinititigan ni Rafael ang dilim sa labas ng bintana, ang pagdududa ay nagsimulang magtanim ng malalim na ugat sa kanyang puso. Isang pagdududa na unti-unting
Pumibiyak sa pader ng mga kasinungalingang itinayo ng kanyang ina sa paligid niya. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang ginagawa mong pag-iinarte sa harap ni Rafael? Isang hamak na katulong ka lang, kaya matuto kang lumugar dahil hinding-hindi ka magiging kapantay ng kahit na sino sa pamamahay na ito. Ang tinig ni Lucinda ay parang isang matalas na labaha na humihiwa sa katahimikan ng malawak na kusina ng mga Alcantara. Habang ang umaga ay abala sa paghahanda ng almusal, nakatayo si Thea sa harap ng kalan, tinitiis ang init ng singaw mula sa nilulutong ulam. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga komplikadong financial reports, ngayon ay bihasa na sa paghawak ng sandok at paghiwa ng mga sangkap. Ngunit sa likod ng bawat paggalaw niya, nararamdaman niya ang nanunuring mga mata ni Lucinda na tila naghihintay lamang ng kaunting pagkakamali upang siya ay pabagsakin. Dahan-dahang lumapit si Lucinda sa malaking kaldero. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay bahagyang humahaging sa braso ni Thea. Kumuha siya ng isang kutsara at tinikman ang sarsang pinaghirapan ni Thea. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang mukha mula sa pagiging mapagpanggap na anghel tungo sa isang halimaw na puno ng puot. Nang walang babala, ibinuhos ni Lucinda ang natitirang laman ng kutsara sa sahig. Ang mainit na likido ay tumalsik sa paanan ni Thea na tila isang mapait na paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Ang dumi ng lasa nito, ganito ba ang itinuturo sa inyo sa kung saang lungga ka man nanggaling? Sigaw ni Lucinda, sapat na malakas upang marinig ng lahat ng iba pang katulong na nakayuko at hindi makapagsalita sa isang sulok. Tinatawag niyo ba itong pagkain? Basura ito. At ikaw, lalong lumapit si Lucinda hanggang sa maramdaman ni Thea ang matapang na amoy ng kanyang pabango na tila sumasakal sa kanyang hininga. Huwag mong isipin na dahil lang sa napansin ka ni Rafael kagabi, ay may halaga ka na. Isang basahan ka lang na ginagamit para linisin ang dumi. At kapag tapos na kami sa'yo, itatapon ka rin namin. Sa gitna ng pangungutya, nanatiling tahimik si Thea. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagnanais na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang marahas na pagdampi ng palad ni Lucinda sa kanyang pisngi ay nag-iwan ng isang nakabibingining lalin sa buong kusina. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng panlalabo ng paningin ni Thea at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. Naramdaman ni Thea ang init na gumagapang sa kanyang mukha, isang hapdi na tila bumaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi niya bibigyan si Lucinda ng kasiyahang makita siyang wasak. Sa gitna ng sakit, itinaas ni Thea ang kanyang paningin at sa isang maikling sandali, ang ninga sa kanyang mga mata ay naging sanhi ng bahagyang pag-atras ni Lucinda. Isang tingin na hindi galing sa isang katulong, kundi galing sa isang babaeng alam ang kanyang tunay na halaga. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Gusto mo pa ba ng isa? Ang boses ni Lucinda ay bahagyang nanginginig sa inis, ngunit mabilis niyang itinago ito sa pamamagitan ng isang mapanirang tawa. Linisin mo ang kalat na yan, ngayon din, at siguraduhin mong sa susunod, ang lulutuin mo ay hindi galing sa basura, kundi galing sa utak mong mapurol. Habang dahan-dahang lumuluhod si Thea upang linisin ang natapong pagkain sa sahig, ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila sumasama sa kanyang panunumpa. Ang bawat pangungutya at bawat sampal na tinatanggap niya ay nagiging gatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. Habang ang anino ni Lucinda ay papalayo, naiwan si Thea na nakayuko, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng bumuo ng isang plano. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay magsisilbing paalala na sa larong ito, ang pinakamalakas na kalaban ay hindi ang taong nananakit,
kundi ang taong marunong maghintay sa tamang sandali ng paniningil. Ang dilim ng gabi sa likod ng mansyon ay tila isang makapal na kumot na nagtatago sa mga lihim na hindi dapat mabunyag. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kung saan ang mga anino ay pinakamahaba, nakatayo si Thea habang mahigpit na nakahawak sa kanyang suot na manipis na sweater. Ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng lamig na tama sa kanyang namamagang pisngi, isang paalala ng malupit na palad ni Lucinda kaninang umaga. Ang hapdi ay nananatili pa rin, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Isang mabilis na anino ang lumapit mula sa gilid ng gate. Si Mateo, ang abogado at kaisa-isang kakampi ni Thea, ay huminto sa kanyang harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala nang mahagip ng kaunting liwanag ng buwan ang bakas ng sampal sa mukha ni Thea. Akmang hahawakan ni Mateo ang kanyang pisngi, ngunit dahan-dahang umiwas si Thea. Ang kanyang tingin ay nanatiling matatag sa gitna ng kadiliman. Thea, kailangan mo nang tumigil. Hindi ko na kayang panoorin kang unti-unting pinapatay sa bahay na ito. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng emosyon. Ang bawat salita niya ay tila isang pagsusumamo para sa kaligtasan ng babaeng matagal na niyang lihim na hinahangaan. Hindi, Mateo. Ngayong alam ko na ang ginagawa ni Lucinda, hindi ako hihinto hanggat hindi ko nababawi ang lahat. Mariing sagot ni Thea. Inabot niya ang isang maliit na sobre mula kay Mateo na naglalaman ng mga bagong impormasyon tungkol sa mga ilegal na transaksyon ng kumpanya. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas matagal, isang kakaibang liwanag mula sa bintana ng silid ni Lucinda ang nakakuha ng kanilang atensyon. Mula sa kanilang kinaroroonan, nakita ni Thea ang paglabas ni Lucinda sa gilid ng balkonahe, maingat na bumababa patungo sa hardin. Suot nito ang isang itim na hood at mabilis na naglalakad patungo sa dulo ng bakod kung saan may naghihintay na isang itim na sasakyan. Sa gitna ng kaba, sinundan ni Thea ang bawat galaw ng babaeng umagaw sa kanyang buhay. Sa isang madilim na sulok ng kalsada, huminto si Lucinda at lumabas ang isang lalaki mula sa sasakyan. Isang lalaking hindi si Rafael, ang mahigpit na pagyakap ng lalaki kay Lucinda. At ang kanilang mapusok na paghahalikan ay tila isang mabilis na kidlat na tumama sa isipan ni Thea. Hindi lang pera ang ninanakaw ni Lucinda, niloloko rin niya ang damdamin ni Rafael sa pinakamababang paraan. Naramdaman ni Thea ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono upang kuhanan ng ebidensya ang bawat segundo ng pagtataksil na yon. Ang bawat pag-click ng shutter, kahit walang tunog, ay tila isang malakas na sigaw ng tagumpay sa kanyang pandinig. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtutok, isang maling hakbang ang naganap. Ang pagtapak ni Thea sa isang tuyong sanga ay nagdulot ng isang matalim na tunog ng pagkabali sa gitna ng katahimikan ng gabi. Agad na huminto ang dalawa sa kanilang ginagawa at lumingon sa direksyon ng mga puno kung saan nagtatago si Thea. Ang liwanag ng sasakyan ay biglang bumukas, direkta sa kinaroroonan ni Thea, na tila isang malupit na liwanag na humuhuli sa isang takas na bilanggo. Ang tibok ng puso ni Thea ay naging tila isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib, habang ang anino ni Lucinda at ng kasama nito ay papalapit sa kanyang pinagtataguan. Naramdaman ni Thea ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang lamig ng pawis sa kanyang noo. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagpapanggap? O ito ang magiging mitya ng isang mas malaking pagsabog na wawasak sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyon ng mga Alcantara? Sa loob ng isang marangyang opisina na tila ba isang katedral ng kapangyarihan at yaman, nakaupo si Don Ignacio Valderrama sa kanyang malaking silya na gawa sa balat ng hayop. Sa kabila ng naglalakihang mga bintana na nagpapakita ng nagniningning na mga ilaw ng lungsod, ang loob ng silid ay balot ng isang malalim at malamig na kalungkutan. Ang bawat mamahaling kagamitan mula sa mga antigong florera
hanggang sa mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay tila mga piping saksi sa isang lalaking may lahat ng bagay sa mundo, maliban sa kaisa-isang bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Dahan-dahang inabot ng kanyang nanginginig na kamay ang isang kupas na pilak na laket na nakapatong sa kanyang mesa. Sa loob nito ay ang larawan ng isang batang babae na may matatamis na ngiti at mga matang puno ng pangarap, ang kanyang anak na si Theodora. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog na tila nagdadala ng bigat ng 10 taong pangungulila at pagsisisi. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila sumasabay sa dahan-dahang pag-agos ng luha sa kanyang kulubot na pisngi, habang ang kanyang daliri ay marahang humahaplos sa mukha ng anak sa larawan. Nasaan ka na, aking Theodora? Patawarin mo ang iyong ama dahil hinayaan kitang mawala sa aking paningin. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang, puno ng pait at pagsusumamo sa hangin. Ang bawat gabi ay isang parusa para kay Don Ignacio, isang walang katapusang pag-ikot ng mga alaala, kung paano siya nagkulang at kung paano naging mitya ng kanilang paghihiwalay ang isang maling desisyon sa nakaraan. Ang kanyang yaman ay tila naging isang gintong hawla na nagpapaalala sa kanya na ang pera ay hindi kayang ibalik ang oras at ang pagmamahal na kanyang sinayang. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang investigator. Dala ang isang makapal na folder. Ang bawat hakbang ng lalaki sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila isang tibok ng pag-asa sa puso ni Don Ignacio. Inilapag ng investigator ang isang bagong ulat sa mesa at sa ibabaw nito ay isang malabong litrato na kinuha mula sa isang malalayong anggulo. Isang babaeng nakasuot ng uniporme ng katulong, may dalang mga supot ng grocery, ngunit may tindig na hindi maikakaila. Naramdaman ni Don Ignacio ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan habang tinititigan ng larawan. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi, kahit na nababalot ng hirap at pagod ay tila isang muling pagkabuhay ng kanyang anak sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, ang bawat pintig ay tila isang sigaw ng muling pagkikita. Hindi siya maaaring magkamali. Kahit libu-libong taon pa ang lumipas, makikilala at makikilala niya ang dugo ng mga Valderrama. Ito ba siya? Sigurado ka ba na ito ang aking Theodora? Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galak. Ang bawat segundong paghihintay sa sagot ng investigator ay tila isang habambuhay na paghihirap. Ang pag-asang matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling sumibol, tila isang munting halaman na pilit na sumisibol sa gitna ng tuyot na lupa. May malaking posibilidad, Don Ignacio. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang pekeng pangalan sa mansyon ng mga Alcantara. Ang sagot ng investigator ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ng matanda. Ang galit at pagtataka ay mabilis na humalo sa kanyang pighati. Bakit ang kanyang prinsesa ay nagsisilbing alipin sa bahay ng mga taong kilala niya bilang mga kaalyado sa negosyo? Isang matinding puot ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib, isang nagniningas na pangako na kukunin niya ang kanyang anak, anuman ang mangyari. Habang mahigpit na nakahawak si Don Ignacio sa gilid ng kanyang mesa, ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa malabong larawan ni Thea. Sa mga sandaling iyon, ang mahinang matanda ay tila muling naging isang makapangyarihang leon. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na hindi pa nakikita ng sino man sa loob ng mahabang panahon, isang liwanag ng paghihiganti at proteksyon. Sa ilalim ng kanyang hininga, binitawan niya ang isang pangako na tila isang sumpa para sa mga taong nang api sa kanyang anak. Magbabayad kayong lahat. Hinding-hindi ko hahayaang manatili ang aking anak sa dilim habang kayo ay nagpapakasa sa liwanag. Magnanakaw,
Isang walang utang na loob na magnanakaw. Ang matinis na sigaw ni Doña Esperanza ay yumanig sa buong pasilyo ng mansyon na tila isang matalas na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng hapon. Sa gitna ng marangyang sala, nakatayo si Thea habang mahigpit na nakahawak sa kanyang suot na apron. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng insultong ipinupukol sa kanya. Sa harap niya, si Doña Esperanza ay humihingal sa galit. Ang kanyang mukha ay namumula habang itinuturo ang nakabukas na jewelry box sa ibabaw ng mesa. Wala na ang aking kwintas na diamante. Iyon ang paborito kong hiyas. At ikaw lang ang huling pumasok sa aking silid para maglinis. Patuloy ng matanda. Ang bawat salita ay may dalang lason na tila unti-unting sumasakal sa hininga ni Thea. Sa gilid, nakasandal si Lucinda sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga labi ay may nakakalokong ngiti na pilit niyang itinatago sa likod ng isang huwad na pag-aalala. Lumapit siya kay Thea. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang panunukso sa gitna ng kaguluhan. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Lucinda ang maliit na bag ni Thea na nakasabit sa gilid ng kusina at marahas itong ibinuhos sa sahig. Kasabay ng pagkalat ng kakaunting gamit ni Thea, isang kumikinang na bagay ang gumulong mula sa loob ng isang luma at tastas na miyas. Ang kwintas na diamante ni Doña Esperanza ay naroon, nagniningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier, na tila isang piping saksi sa isang krimeng hindi naman ginawa ni Thea. Naramdaman ni Thea ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang lamig ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang mga tadyang. Alam niyang ito ay isang bitag, isang masusing binalangkas na plano upang tuluyan siyang ilibing sa kahihiyan. Tumingin siya kay Lucinda at sa kislap ng mga mata nito, nakita niya ang tagumpay ng isang demonyo. I knew it. Sabi ko na nga ba, Rafael, hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng ito. Mukha pa lang, kitang-kita na ang pagiging tuso. Wika ni Lucinda habang bumabaling kay Rafael na noon ay kapapasok lang sa pintuan. Ang titig ni Rafael kay Thea ay puno ng matinding pighati at pagkabigo. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay nagsisimulang magpakita ng kaunting lambot ay muling naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat segundong pagitan ng kanilang mga tingin ay tila isang habambuhay na paghihirap para kay Thea. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing wala siyang kinalaman dito. Ngunit ang bigat ng ebidensya at ang mapanirang tinig ng kanyang biyenan ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang boses. Sa labas ng mansyon, ang unti-unting paglapit ng mga sasakyan na may asul at pulang liwanag na naglalaro sa mga bintana ay naghudyat ng pagdating ng mga awtoridad. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong sa graba ng daanan ay tila isang bilang ng mga natitirang sandali ng kalayaan ni Thea. Nakatayo si Thea sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga taong nais siyang wasakin. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang manlabo dahil sa luhang ayaw niyang ipakita sa kanila. Habang papalapit ang mga kalalakihang nakauniporme, naramdaman ni Thea ang lamig ng mga bakal na posas na tila naghihintay na lamang sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng kawalang katarungan, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sino ang maniniwala sa katotohanan ng isang alipin laban sa kasinungalingan ng mga makapangyarihan? Ang papalit-palit na anino ng pula at asul na ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis sa labas ay naglalaro sa mga puting dingding ng sala, tila isang babala ng paparating na unos. Sa gitna ng marangyang silid, ang bawat hininga ni Thea ay tila isang matalim na aspile na bumabara sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ng dalawang opisyal. Ang kanilang mga sapatos ay naglalabas ng mabigat na tunog sa bawat paghakbang sa makintab na marmol. Officer, arestuhin niyo na ang babaeng iyan. Malinaw na ebidensya na ang kwintas ko ay nasa gamit niya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa.
Ang boses ni Doña Esperanza ay pumapailan lang, puno ng awtoridad at isang malupit na kagalakan na tila ba ang pagbagsak ni Thea ang pinakamagandang tanawin para sa kanya. Naramdaman ni Thea ang malamig na metal na dahan-dahang lumalapit sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi kontrolado at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Tumingin siya kay Rafael, ang lalaking huling pag-asa niya sa mundong ito. Ngunit si Rafael ay nakatayo lamang doon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kwintas na diamante na tila ba ito ay isang sumpa. Wait! Ang boses ni Rafael ay biglang bumasag sa tensyon. Mahina lamang ito, ngunit sapat na upang patigilin ang paggalaw ng mga pulis. Rafael, what are you doing? Let them do their job! Sigaw ni Lucinda. Ang kanyang muka ay bahagyang namumutla sa inis. Lumapit siya kay Rafael at hinawakan ang braso nito. Tila ba sinusubukan siyang bawiin mula sa isang malalim na pag-iisip. She's a thief, Rafael. Ninakawan niya ang mami mo. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Thea. Ang bawat hakbang niya ay tila isang habang buhay para sa babaeng nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Tiningnan ni Rafael ang mukha ni Thea, ang namumulang pisngi dahil sa sampal ni Lucinda kanina, ang mga matang puno ng pighati, ngunit may halong dangal, at ang pamilyar na bango ng jasmine na muling humaplos sa kanyang pandinig. Isang imahe ng nakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isipan, ang imahe ni Thea na umiiyak dahil sa isang nawawalang alagang hayop, isang babaeng hindi kayang pumatay ng langgam, lalo na ang magnakaw. Bitawan niyo siya. Ang utos ni Rafael ay naging mas matatag. Lumingon siya sa mga pulis at pagkatapos ay sa kanyang ina. Hindi ako magsasampa ng reklamo. Officer, maraming salamat sa pagpunta, pero kami na ang bahala rito sa loob ng pamilya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang mukha ni Doña Esperanza ay tila naging isang maskara ng purong puot. Ano ang sabi mo, Rafael? Pinoprotektahan mo ba ang hamak na katulong na ito kaysa sa dangal ng iyong ina? Ma, something doesn't feel right, sagot ni Rafael. Ang kanyang tinig ay may halong pagkalito at determinasyon. Thea, itong babaeng ito ay hindi magnanakaw. Alam ko yon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabing ang ebidensya ay masyadong perpekto para maging totoo. Hinawakan ni Rafael ang braso ni Thea, isang banayad at protektadong hawak na nagpadala ng kuryente sa buong pagkatao ng babae. Sa isang iglap, sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Thea ang isang munting liwanag ng pag-asa. Hindi siya pinabayaan ng asawang akala niya ay tuluyan ng nakalimot. Ngunit ang galit ni Doña Esperanza ay hindi basta-basta mapapawi. Humakbang ang matanda palapit sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Kung ayaw mong pairalin ang batas, Rafael, ako ang gagawa niyan. Simula sa araw na ito, ang babaeng ito ay hindi na maaaring tumapak sa mansyong ito. Palayasin mo siya. Ngayon din. O kung hindi, kalimutan mong may ina ka pa. Nakatayo si Rafael sa pagitan ng kanyang ina at ni Thea, isang lalaking nahahati sa pagitan ng utang na loob at ng isang katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Tumingin siya kay Thea at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa huling pagkakataon ng kanilang pag-iibigan. Ang desisyon ni Rafael sa mga susunod na sandali ang magdidikta kung ang anino ba ng nakaraan ang mananaig o ang liwanag ng isang bagong simula na pilit na sumisibol sa gitna ng trahedya. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang lahat. Kapag naibenta ko na ang mga shares na ito sa mga karibal ni Rafael, wala na silang matitira, kundi ang mga tuyong dahon sa kanilang bakuran. Ang boses ni Lucinda
na puno ng nakapangingilabot na kagalakan ay tumagos sa manipis na siwang ng pinto ng silid-aklatan. Nakatayo si Thea sa madilim na pasilyo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, habang ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib. Hindi lamang pala pagnanakaw ng maliliit na halaga ang balak ni Lucinda. Nais nitong wasakin ang pundasyon ng Alcantara Holdings at iwanan si Rafael na walang kahit na ano. Naramdaman ni Thea ang isang matinding panginginig. Hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa galit para sa kumpanyang binuo ni Rafael ng may dugo at pawis. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kahit na ipinagtabuyan na siya ni Doña Esperanza, kahit na ang kanyang dangal ay nabaon na sa putik ng maling paratang, hindi niya hahayaang magtagumpay ang masamang balak ng babaeng iyon. Dahan-dahang pumasok si Thea sa loob nang makitang lumabas si Lucinda patungo sa balkonahe upang ituloy ang lihim nitong pakikipag-usap sa telepono. Ang bawat hakbang ni Thea sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila isang anino na lumalakad sa gitna ng gabi. Ang kanyang mga mata na bihasa sa paghahanap ng mga mahahalagang dokumento ay mabilis na naglakbay sa ibabaw ng mesa ni Rafael. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga pekeng invoice, nakita niya ang isang maliit at kulay pilak na esa banda USB drive, ang susi sa lahat ng katotohanan. Nang hawakan ni Thea ang maliit na kagamitan, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ito na ang naglalaman ng lahat ng ilegal na transaksyon, ang mga lihim na paglilipat ng pondo, at ang bawat ebidensya ng pagtataksil ni Lucinda. Isang mabilis na sulyap sa larawan ni Rafael na nakapatong sa mesa ang nagpaalala sa kanya kung bakit niya ito ginagawa. Kahit na itinuring siyang basura, ang pag-ibig ni Thea ay nananatiling matatag, tila isang angkla sa gitna ng malakas na bagyo. I'm doing this for you, Rafael. Even if you hate me, I won't let them destroy you. Bulong ni Thea sa kanyang sarili, habang mabilis niyang isinisilid ang USB sa loob ng kanyang maliit na bulsa sa ilalim ng kanyang apron. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang winasak ng isang marahas na pagpihit ng trangka ng pinto. Ang tunog ng mga matutulis na takong ni Lucinda ay mabilis na papalapit. Tila ba isang mandaragit na nakaramdam ng presensya ng isang kaaway. Naramdaman ni Thea ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang lamig ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Walang ibang matataguan, walang ibang labasan, kundi ang pintong papasukan ng babaeng nais siyang burahin sa mundo. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Thea, na noon ay nakatayo sa tabi ng mesa. Ang mga mata ni Lucinda ay nanliit sa galit at hinala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig sa pagitan ng pagkagulat at puot. Ang tensyon sa loob ng silid ay naging napakabigat, na tila ba ang buabay ng hangin ay naging kasing talas ng mga kutsilyo. Anong ginagawa mo rito, Yaya? Akala ko ba ay pinalayas ka na ni Doña Esperanza? Ang boses ni Lucinda ay mababa ngunit puno ng panganib. Dahan-dahan siyang lumapit kay Thea. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kamay ng katulong na pilit itinatago sa likod. Ano ang hawak mo? Ibigay mo sa akin ang anumang kinuha mo sa mesang yan. Ngayon din. Nakatayo si Thea ng tuwid. Ang kanyang puso ay nagliliyab sa determinasyon. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang matinding kapangyarihan. Habang papalapit ang kamay ni Lucinda upang hablutin ang USB mula sa kanya, naramdaman ni Thea na ito na ang simula ng katapusan ng lahat ng pagtitiis. Ang cliffhanger ng kanilang kapalaran ay nakasalalay na sa isang mabilis na pagkilos habang sa labas ng mansyon, ang tunog ng papalapit na sasakyan ni Rafael ay nagbababala ng isang muling paghaharap na magpapabago sa lahat. Ito na ang huling gabi na magsisilbi ako sa bahay na ito, Nana Rosa. Bukas, hindi na ako ang babaeng nakayuko sa kusinang ito, kundi ang babaeng tatapos
sa lahat ng kasinungalingan ni na Lucinda. Ang boses ni Thea ay mahina lamang, halos malunod sa singaw na nagmumula sa malaking kaldero ng sinigang na kanyang inihahanda. Ito ang paboritong putahe ni Rafael, ang pagkaing laging nagpapangiti sa asawa sa tuwing uuwi itong pagod mula sa kumpanya. Habang dahan-dahang hinihiwa ni Thea ang mga gulay, ang bawat pagbagsak ng talim ng kutsara sa kahoy na sangkalan ay tila isang mabagal na tibok ng kanyang pusong nagpapaalam. Ang bango ng sampalok at sariwang luya ay humahalo sa alat ng kanyang mga luha na hindi na niya napigilang pumatak sa ibabaw ng kanyang mga kamay. Sa isang sulok, nakatayo si Nana Rosa na may basang mga mata. Hinawakan ng matanda ang nanginginig na balikat ni Thea, isang paghaplos na puno ng pagdamay at panalangin. Anak, sapat na ang hirap na tiniis mo. Bukas, hayaan mong ang katotohanan ang lumaban para sa'yo. Hindi ka na nag-iisa. Bulong ni Nana Rosa habang ang kanyang tinig ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Ito ang huling hapunan na lulutuin ni Thea para sa lalaking mahal niya. Isang huling sakripisyo bago ang lahat ay magbago ng tuluyan. Naramdaman ni Thea ang isang pamilyar na presensya sa likuran niya. Ang amoy ng matapang na kape at amoy ng ulan mula sa labas ay nagpahiwatig na naroon si Rafael, nakatayo sa pintuan ng kusina. Hindi ito kumikilos, tila ba hinihigop ng bango ng niluluto ni Thea ang lahat ng kanyang pagdududa at galit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging napakabigat, na tila ba ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataong hindi na muling maibabalik. Bakit Jasmine ang amoy ng kusinang ito? Ang tanong ni Rafael ay puno ng pagkalito. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Lumapit siya ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ni Thea na tila ba sinusubukang butasin ang balat ng katulong upang makita ang kaluluwang nagtatago sa loob. Sino ka ba talaga? Bakit sa tuwing malapit ako sa iyo, pakiramdam ko ay bumabalik ako sa panahong hindi pa ako wasak? Hindi lumingon si Thea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kalan. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa bakal upang pigilan ang sariling huwag humarap at yakapin ang asawa. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Ang pag-ibig ay hindi sapat upang ayusin ang mga pader na gumuhuna. Kailangan ng katarungan upang muling makatayo ng may dangal. Ang madilim na gabi sa labas ng mansyon ay biglang nagkaroon ng buhay nang ang mga ilaw mula sa isang malaki at mamahaling sasakyan ay gumuhit sa mga dingding ng kusina. Ang malakas na ugong ng makina ay huminto sa tapat ng malaking tarangkahan at ang bawat pag-ikot ng mga gulong sa graba ay tila isang babala ng isang paparating na hukom. Naramdaman ni Thea ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sasakyan ni Lucinda at lalong hindi ito ang sasakyan ng sino mang kakilala ni Doña Esperanza. Habang ang mga anino ng mga estrangherong bumababa mula sa sasakyan ay papalapit sa pinto, napatigil si Rafael at lumingon sa direksyon ng labas. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng pagtataka at kaba. Sa kabilang dako, isang matalim na ningning ang sumilay sa mga mata ni Thea. Alam niya kung sino ang naroon. Alam niyang ang oras ng pagtatago sa anino ay tapos na. Sino ang mga estrangherong ito na dumarating sa kalaliman ng gabi? At handa na ba si Rafael na harapin ang katotohanang ang babaeng pinaglingkuran siya sa loob ng maraming buwan ay ang mismong babaeng pinakasalan niya at hinalikan sa harap ng dambana? Ang gabi ay puno ng mga katanungang ang sagot ay tila isang mitya na nakahanda ng sumabog sa pagsikat ng araw. Ngayong gabi, tuluyan ng malilinis ang pangalan ng mga Alcantara mula sa mga mantsa ng nakaraan. Sa wakas, isang babaeng may dangal at yaman ang tatabi sa aking anak. Ang tinig ni Doña Esperanza ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom ng mansyon.
Bawat salita ay puno ng pagmamalaki habang nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang paligid ay nababalot ng bango ng libu-libong sariwang bulaklak at ang kinang ng mga dambuhalang chandelier ay tila nakikipagkumpetensya sa mga hiyas na suot ng mga panauhin. Sa tabi ni Esperanza, nakatayo si Rafael na may blangkong mukha. Habang si Lucinda ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang puting gown na tila ba siya na ang reyna ng gabing iyon. Sa isang madilim na sulok, malapit sa pintuan ng kusina, nakatayo si Thea habang hawak ang isang pilak na tray. Ang kanyang uniforme ay tila isang malupit na paalala ng pader na naghihiwalay sa kanya sa mundong dati ay kinalalagyan niya. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinapanood ang asawa niyang tila unti-unti nang bumibitaw sa huling piraso ng kanilang alaala. Ang bawat palakpakan ng mga bisita ay tila mga sampal sa kanyang pagkatao. Bawat tawa ni Lucinda ay tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tumingin ka sa akin, Rafael. Kahit isang saglit lang, bulong ni Thea sa kanyang isipan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ngunit ang atensyon ni Rafael ay nakatuon sa kawalan, tila isang lalaking naglalakad sa gitna ng isang panaginip na ayaw niyang gisingin. Biglang tumigil ang musika. Ang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas at ang lahat ng paningin ay nabaling sa direksyon ng liwanag mula sa labas. Walang anumang ingay ang narinig, tanging ang mabigat at awtoridad na paghakbang ng isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit may tindig na tila isang haring handang makipagdigma. Si Don Ignacio Valderrama ay pumasok, napapaligiran ng kanyang mga tauhan na nakasuot. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningas na uling na naghahanap ng isang bagay sa gitna ng karamihan. Naramdaman ni Doña Esperanza ang isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Mabilis siyang bumaba mula sa entablado upang salubungin ang makapangyarihang bilyonaryo. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng isang huwad-huwad na ngiti. Don Ignacio, isang malaking karangalan ng inyong pagdating. Hindi namin inaasahan na dadalo kayo sa munting pagdiriwang na ito. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa na magkaroon ng bagong business ally. Ngunit hindi tumigil si Don Ignacio. Nilampasan niya si Esperanza na tila ba ito ay isang aninong walang halaga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sulok kung saan nakatayo ang isang katulong na may hawak na tray. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng mansyon ng mga Alcantara. Nang makarating siya sa harap ni Thea, ang lahat ay napahinto. Ang katahimikan ay naging napakabigat na tila ba ang buabain ng hininga ay naging kasing talas ng mga kutsilyo. Nahanap na kita, aking Teodora. Ang boses ni Don Ignacio ay gumaralgal, puno ng pait, pag-ibig, at isang matinding pangungulila na tumagal ng maraming taon. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha ni Thea. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang pisngi ng anak na tila ba natatakot siyang maglaho ito sa isang kisap mata. Daddy! Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Thea bago tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay at lumapag sa sahig. Ang mga baso ay nagkadurog-durog sa paanan ng mga taong umapi sa kanya. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagtitiis. Sa gitna ng ballroom, ang mukha ni Rafael ay nabalutan ng purong pagkagulat at kilabot, habang si Doña Esperanza at Lucinda ay tila naging mga rebultong gawa sa yelo. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa eksenang hindi nila kailanman inasahan. Ang hamak na katulong na kanilang minata ay hawak-hawak ngayon ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Isang matinding katanungan ang umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat.
Ano ang gagawin ng isang amang nahanap ang kanyang prinsesa sa anyo ng isang alipin? At anong uri ng bagyo ang paparating upang wasakin ang bawat kasinungalingang itinayo sa loob ng mansyong ito? Hindi pa patay ang tunay na asawa ni Rafael Alcantara dahil ang babaeng itinuturing ninyong basahan sa loob ng bahay na ito ay ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng dambana ng Diyos. Ang bawat salitang binitawan ni Teodora ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng ballroom na nag-iwan ng isang nakabibinging lalin sa pandinig ng lahat ng panauhin. Dahan-dahang tinanggal ni Thea ang suot niyang puting apron. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng dignidad at isang uri ng kapangyarihan na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Don Ignacio ay nananatiling matikas na nakatayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng kanyang anak bilang tanda ng proteksyon at pagkilala. Naramdaman ni Rafael ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang tinititigan ang babaeng nasa harap niya. Ang bawat piraso ng alaala ay tila isang mabilis na pelikulang nagbabalik sa kanyang isipan. Ang bango ng jasmine, ang haplos ng mga kamay na nagbibigay sa kanya ng kape, at ang mga matang puno ng pighati na tila ba humihingi ng tulong sa bawat segundong lumilipas. Ang lahat ng pagdududa niya sa nakaraang mga buwan ay biglang nabigyan ng isang malupit na kasagutan. Thea, ikaw ba talaga yan? Ang boses ni Rafael ay halos isang bulong na lamang, puno ng pait, gulat at isang matinding pagsisisi na tila ba sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang niya palapit sa asawa ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga nagbabagang uling. Ngunit bago pa man makalapit si Rafael, mabilis na sumingit si Lucinda. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng purong takot, na pilit niyang itinatago sa likod ng isang huwad na galit. Rafael, don't believe her! Isang impostora lang yan. Nagpapanggap lang siya na anak ni Don Ignacio para makuha ang lahat sa atin. Sigaw ni Lucinda. Ang kanyang tinig ay naging matinis at puno ng desperasyon habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Rafael. Hindi natinag si Thea. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang nakatuping papel at isang kulay pilak na USB drive. Ibinigay niya ang papel kay Mateo, ang abogadong kanina pa naghihintay sa gilid. Narito ang original na marriage certificate na pinatitibay na ako pa rin ang legal na asawa ni Rafael. At dito, itinaas ni Thea ang USB. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalim kay Lucinda. Narito ang bawat ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya, ang mga pekeng pirma mo, at ang pakikipagsabwatan mo sa mga karibal ng Alcantara Holdings. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging napakabigat na tila ba ang bawat hininga ng mga bisita ay naging bahagi ng isang malaking pagsabog. Si Doña Esperanza ay dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel habang tinititigan ng kanyang anak at ang manugang na inakala niyang matagal nang patay. Ang lahat ng kanyang plano upang kontrolin ang yaman ng pamilya ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting ginigiba ng dambuhalang alon ng katotohanan. Sa isang iglap, ang malalaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng NBI. Ang kanilang bawat hakbang ay tila isang hudyat ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Direkta silang lumapit kay Lucinda na noon ay nagsisimula nang manginig ang buong katawan. Lucinda Velasco, arestado ka sa kasong embezzlement, falsification of documents, at conspiracy to commit fraud. Ang boses ng opisyal ay malamig at walang halong emosyon. Ang bawat pag-ikot ng metal na posa sa mga pulso ni Lucinda ay tila isang malakas na sigaw ng karma para sa lahat ng kanyang ginawang kasamaan. Ang bawat hikbi ng babae habang kinakaladkad palayo ay hindi nakakuha ng kahit na anong awa mula sa mga taong naroon. Naiwan si Rafael
na nakatayo sa gitna ng ballroom. Isang lalaking nawala ang lahat ng kanyang katayuan sa harap ng babaeng tunay niyang minahal. Tumingin siya kay Thea. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa isang pagkakataon, para sa isang salita ng kapatawaran. Ngunit si Thea ay nanatiling matatag sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Tila ba ang Rafael na nasa harap niya ay bahagi na lamang ng isang masakit na nakaraan. Habang ang mga ilaw ng mansyon ay tila unti-unting nagdidilim sa paningin ni Rafael, isang mapait na tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Tila isang mitya na natapos na sa gitna ng kawalan. Paano mo babawiin ang isang pusong ikaw mismo ang dumurog? At sapat ba ang pagsisisi upang punan ang puwang ng isang pag-ibig na itinapon mo sa dilim para lamang sa isang kasinungalingan? Huwag mong isipin na dahil lang nahanap ka ng tatay mo, ay tapos na ang lahat, Teodora. Ako pa rin ang ina ni Rafael. At ako pa rin ang may-ari ng mansyong ito. Hindi mo ako mapapalaya sa sarili kong pamamahay. Ang boses ni Doña Esperanza ay pumiyok sa tindi ng galit. Ang kanyang mga daliri na puno ng mamahaling singsing ay nanginginig habang itinuturo si Thea. Sa gitna ng nagkakagulong ballroom, ang matanda ay tila isang sugatang hayop na pilit na lumalaban kahit wala ng kawala. Ang kanyang mukha, na dati ay laging maayos at puno ng kolorete, ngayon ay nabahiran na ng pawis at takot. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong pagkapit sa kapangyarihang unti-unti ng dumudulas sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Don Ignacio, ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 1,000 tonelada ng katarungan. Kinuha niya ang isang asul na folder mula sa kanyang assistant at inilapag ito sa harap ni Esperanza. Ang tunog ng folder sa ibabaw ng mesa ay tila isang huling hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga Alcantara. Nagkakamali ka, Esperanza. Ang boses ni Don Ignacio ay mababa ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Sa nakaraang 3 buwan, habang abala kayo sa pagmamaliit sa aking anak, dahan-dahan kong binili ang bawat utang at bawat share ng Alcantara Holdings na ibinebenta ni Lucinda sa merkado. At ang mansyong ito? Nakasanla ito sa isa sa aking mga kumpanya at dahil sa hindi nyo pagbabayad, kinuha ko na ang karapatan sa lupang kinatatayuan nyo. Naramdaman ni Thea ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito kagalakan sa paghihiganti, kundi isang malalim na paghinga ng kalayaan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kalyo at sugat na nakuha niya sa paglilinis ng bahay na ito ay tila nagsimula nang maghilom sa isang iglap. Isang maliit na tasa ng tsaa na nasa gilid ng mesa ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ang tasang ginamit niya kaninang umaga upang pagsilbihan si Esperanza. Dahan-dahan niya itong hinawakan at sa isang banayad na pagkilos, ibinigay niya ito kay Esperanza. Huwag kayong mag-alala, Doña Esperanza. Hindi ko kayo itatapon sa kalsada gaya ng ginawa niyo sa akin. Ang boses ni Thea ay kalmado, walang halong galit, tila isang malalim na dagat pagkatapos ng bagyo. Ngunit simula sa gabing ito, ang bawat sulok ng mansyong ito ay hindi na sa inyo. Kayo na ngayon ang bisita sa bahay na dati ay itinuring niyo kaming alipin. Maari kayong manatili sa maliit na silid sa likod ng kusina, ang silid na ibinigay niyo sa akin nung akala niyo ay wala akong kwenta. Ang bungang tulog ni Doña Esperanza ay tila naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kahihiyan habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang reyna ng mga Alcantara ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang trono at ang korona ay muling bumalik sa tunay na nagmamay-ari nito. Sa gitna ng ballroom, ang bawat chandelier ay tila nagliliwanag para lamang kay Thea, habang ang mga anino ng nakaraan ay unti-unti nang naglalaho. Nakatayo si Rafael sa isang sulok, pinapanood ang kanyang ina na unti-unting nawawalan ng malay sa tindi ng kahihiyan at ang kanyang asawa na ngayon ay nagniningning sa gitna ng karamihan. Gusto niyang humakbang palapit
Gusto niyang hawakan ang kamay ni Thea, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nakabaon sa semento ng kanyang sariling kasalanan. Nakita niya ang pag-alis ni Thea kasama ang kanyang ama. Ang bawat hakbang nito ay papalayo sa kanya, papalayo sa mansyong naging bilangguan ng kanilang pag-ibig. Habang ang sasakyan ni Don Ignacio ay dahan-dahang lumalabas sa tarangkahan, isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng ballroom. Naiwan ang katahimikan na tila isang mabigat na kumot. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Rafael habang tinititigan ang bakanting espasyo kung saan huling nakatayo si Thea. Ngayong wala na ang yaman, wala na ang kapangyarihan, at wala na ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Ano pa ang natitira sa pangalang Alcantara? At may pagkakataon pa ba ang isang lalaking naging bulag sa katotohanan na muling makita ang liwanag sa mga mata ng babaeng kanyang winasak? Hindi pagpapatawad ang kailangan mo, Rafael. Ang kailangan mo ay ang matutunang tingnan ang sarili mo sa salamin at makita ang lalaking pumatay sa babaeng tanging nagmahal sa iyo nang walang kapalit. Ang boses ni Teodora ay kasing lamig ng hanging amihan na humahampas sa labas ng balkonahe ng mansyon ng mga Valderrama. Nakatayo siya ng tuwid, suot ang isang itim na sedang bestido na tila bayakap ng gabi ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pagsusumamo at luha, ngayon ay tila dalawang bituin na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Malayo, hindi maabot, at puno ng misteryong hindi na kayang basahin ni Rafael. Sa kanyang paanan, nakaluhod si Rafael sa basang damuhan. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak. Ang bawat butil nito ay sumasama sa mga luhang umaagos sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mamahaling tuksido ay nabababad na sa putik. Wala na ang CEO na mayabang at puno ng awtoridad. Ang tanging naroon ay isang lalaking wasak, ang puso, at puno ng matinding pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit niyang inaabot ang dulo ng bestido ni Thea, isang huling desperadong pagkapit sa kaisa-isang liwanag na sinayang niya. Patawarin mo ako, Thea. Naging bulag ako. Hinayaan kong lasunin ng aking ina at ni Lucinda ang aking isipan hanggang sa hindi ko na makita ang katotohanang nasa harap ko lang. Akala ko ay ginagawa ko ang tama para sa kumpanya, para sa pamilya, pero ang totoo ay unti-unti na pala kitang pinapatay. Ang boses ni Rafael ay gumaralgal sa tindi ng pighati. Ang bawat salita ay tila isang punyal na ibinabaon niya sa sarili niyang dibdib. Dahan-dahang humarap si Thea sa kanya. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila ba nakuha niya mula sa lahat ng sakit na kanyang tiniis. Tiningnan niya ang lalaking minsang naging mundo niya, ang lalaking inalaya niya ng bawat hininga at sakripisyo. Ngunit sa halip na galit o poot, ang nakita ni Rafael sa mga mata ni Thea ay isang malalim na kawalan, isang uri ng katahimikan na mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw. Hindi ka naging bulag, Rafael. Pinili mong huwag tumingin. Mas pinili mong maniwala sa mga kasinungalingang mas madaling lunukin kaysa sa katotohanang ang asawa mo ay ginagawa mong alipin sa sarili mong pamamahay. Ang bangungot ng bawat gabi ni Thea ay tila muling sumagi sa kanyang isipan. Ang bawat sampal, bawat insulto, at bawat gabing nilalamig siya sa maliit na silid sa likod ng kusina. Ang Teodora na minahal mo noon ay matagal na nating inilibing sa ilalim ng mga basag na kristal at dumi ng mansyong yon. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng kailangan mong igalang, hindi dahil sa yaman ng aking ama, kundi dahil sa dangal na pilit niyang binawi mula sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Thea. Kahit isang sandali lang, papatunayan ko sa iyo na kaya kitang mahalin ng higit pa sa lahat. Handa akong iwanan ang lahat ng yaman at pangalan. Sumama ka lang sa akin. Pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang bawat hininga
ay tila isang huling hiling ng isang taong malapit ng malunod sa gitna ng dagat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thea. Lumapit siya ng kaunti at marahang hinawakan ang mukha ni Rafael, isang haplos na tila isang huling pamamaalam. Ang pag-ibig ay hindi parang damit na kapag narumihan ay maaari mong labhan at isuot muli, Rafael. May mga bahagi ng aking puso na tuluyan ng naging bato dahil sa lamig ng iyong pakikitungo. Bumalik ka na sa iyong ina at itira mo ang natitirang dangal ng iyong pangalan. Ang paghilom ko ay hindi nangangailangan ng iyong presensya. Tinalikuran ni Thea ang asawa ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagyakap sa kanyang bagong kalayaan. Naiwan si Rafael na nakaluhod sa gitna ng lumalakas na ulan. Ang kanyang mga hikbi ay tila sumasabay sa malungkot na himig ng hangin sa paligid. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang dambuhalang bangin na hindi na kayang tawirin ng anumang salita o luha. Habang isinasara ni Thea ang malaking pinto ng balkonahe, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa lalaking nasa ibaba. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang lalaking nahanap ang lahat ng katotohanan, ngunit huli na ang lahat upang gamitin ito. Ang cliffhanger ng kanilang kwento ay hindi na tungkol sa kung sino ang mananalo, kundi tungkol sa kung paano mo tatanggapin ang katotohanang may mga pagkakamaling hindi na kayang itama ng anumang dami ng pagsisisi. Ang luklukang ito ay hindi para sa mga taong marupok ang prinsipyo at lalong hindi ito para sa mga taong hinahayaang ang ibang tao ang magdikta ng kanilang kapalaran. Ang boses ni Teodora ay umaalingaw-ngaw sa loob ng malawak na boardroom ng Alcantara Holdings na ngayon ay nasa ilalim na ng pamamahala ng mga Balderrama. Nakaupo siya sa gitna, sa mismong silya na dati ay inuupuan ni Rafael. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis, ay maingat na nakapatong sa makintab na mesa habang hawak ang isang mamahaling panulat. Ang bawat pirma niya sa mga dokumento ay tila isang mabilis na guhit ng katarungan, isang hudyat na ang panahon ng mga anino ay tapos na. Sa harap niya, nakatayo ang mga board members na dati ay hindi man lamang siya tinitingnan nang dumaan siya bilang isang katulong. Ngayon, ang bawat isa sa kanila ay nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay nababakas ang takot at paggalang. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Rafael. Hindi na siya ang CEO na may suot na mamahaling relos at taksido. Suot niya ang isang simpleng polo. Ang kanyang hitsura ay tila isang lalaking nanggaling sa isang mahabang laban na siya mismo ang natalo. Dahan-dahang itinaas ni Thea ang kanyang paningin at tumingin kay Rafael. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging napakabigat, na tila ba ang bawat hininga sa loob ng silid ay naging bahagi ng isang malaking pagsubok. Sa mga mata ni Thea, wala na ang puot na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya, ngunit wala na rin ang init ng pag-ibig na dati ay nagpapatibay sa kanya. Sir Rafael, narito ang inyong resignation letter na inaprubahan na ng aking ama. Ang boses ni Thea ay profesional at walang halong emosyon. Iniabot niya ang papel sa asawa. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila ba nakuha niya mula sa lahat ng gabing inilaan niya sa pagtitiis. Inaasahan ko na simula sa araw na ito, matututunan mong tumayo sa sarili mong mga paa nang walang tulong ng kahit na sinong nagnanais na manipulahin ka. Inabot ni Rafael ang papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang tumatama sa balat ni Thea. Sa isang maikling sandali, ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay tila muling sumagi sa kanilang isipan. Mga alaala ng tawanan, bago ang trahedya, at mga alaala ng sakit na hinding-hindi na mabubura. Tiningnan ni Rafael ang kanyang asawa at sa loob ng kanyang dibdib, ang pagsisisi ay tila isang apoy na patuloy na nanununog sa kanyang kaluluwa. I'm starting over, Thea. Hindi bilang CEO, kundi bilang isang lalaking gustong bumawi sa lahat ng pagkakamali niya.
Hindi ko inaasahang babalik ka sa akin ngayon, pero sana ay payagan mo akong patunayan na ang bawat luhang ibinuhos mo ay hindi na uwi sa wala. Ang boses ni Rafael ay mahina lamang, ngunit puno ng isang matinding determinasyon na hindi pa nakikita ni Thea noon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Thea. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana na nagpapakita ng malawak na tanawin ng lungsod. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha, tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Ang pagbangon ko ay hindi dahil sa pagnanais kong makita kang nagdurusa, Rafael. Bumangon ako dahil kailangan kong patunayan sa sarili ko na ako ay sapat na. Ang landas na pipiliin mo simula ngayon ay sayo na lamang. Ang sa akin ay tapos na. Habang lumalabas si Rafael sa boardroom, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagyakap sa kanyang sariling karma. Naiwan si Thea na nakatayo sa gitna ng liwanag. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang nahanap ang kanyang sariling kaharian nang walang tulong ng sinuman. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa kung sino ang kasama niya sa huli, kundi tungkol sa kung paano niya patuloy na pangangalagaan ang apoy na muli niyang binuhay sa kanyang puso. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang maliit na sobre ang naiwan sa mesa. Isang liham mula kay Rafael na naglalaman ng huling salitang hindi niya kayang bigkasin. Sa pagsasara ng pinto, ang bawat piraso ng nakaraan ay tila unti-unti nang nagkakaroon ng sariling lugar sa limot, habang ang bukas ay naghihintay na may dalang mga pangako ng paghilom at bagong simula. Lumipas ang isang taon na tila ba isang mahabang panaginip na unti-unting nagkakaroon ng malinaw na kulay at anyo sa pampang ng isang payapang dalampasigan sa Batangas, kung saan ang bawat hampas ng alon sa pinong buhangin ay tila isang banayad na kanta ng paghilom. Nakatayo si Teodora. Wala na ang suot niyang uniforme ng katulong. Wala na rin ang bigat ng mga tanikalang ginto ng mga alkantara. Suot ang isang puting bestido na sumasabay sa ihip ng hanging dagat. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagdamot sa kanyang sarili. Sa malayo, nakaupo sa isang tumba-tumba si Nana Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Kasama niya si Don Ignacio na ngayon ay masigla na at palaging may ngiti sa mga labi sa tuwing kasama ang kanyang anak. Ang mansyon sa Maynila ay nananatiling isang alaala na lamang, isang bahagi ng nakaraan na nagsilbing hurnuhan upang pandayin ang mas matatag na Teodora. Ang kumpanya ay patuloy na lumalago sa ilalim ng kanyang matalinong pamamahala, ngunit ngayon, ang tagumpay ay hindi na sinusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng mga buhay na kanyang natutulungang bumangon. Isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumapit mula sa likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Thea upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat ay humalo sa amoy ng isang lalaking nanggaling sa mahabang paglalakbay ng pagsisisi at pagbabago. Huminto si Rafael ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Ang kanyang tindig ay payak at walang bakas ng dating kayabangan. Sa nakaraang taon, pinili ni Rafael na magtrabaho sa isang maliit na sangay ng kumpanya sa probinsya, malayo sa karangyaan, upang matutunan ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Ang ganda ng langit ngayong hapon, Thea. Ang boses ni Rafael ay mababa lamang, puno ng isang uri ng paggalang na hindi kailanman naramdaman ni Thea noon. Hindi siya humihingi ng anuman, hindi siya namimilit. Sapat na sa kanya ang tumayo sa malayo at makitang humihinga ng maluwag ang babaeng kanyang sinaktan. Dahan-dahang humarap si Thea, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Rafael. Sa gitna ng ginintuang liwanag ng dapit hapon, wala na ang hapdi ng nakaraan. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyon ay tila naging mga perlas ng karunungan sa kanyang puso. Roma Fame. Maganda ang langit dahil sa wakas, wala na itong mga anino ng kasinungalingan.
Sagot ni Thea. Ang kanyang tinig ay tila isang malambot na himig na sumasabay sa alon. Inabot ni Rafael ang isang maliit na baso ng tsaa na siya mismo ang nagtimpla. Isang simpleng kilos ng paglilingkod na dati ay si Thea ang gumagawa para sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Thea ang tumanggap at ang kanilang mga daliri ay bahagyang naglapat ng walang panginginig o takot. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay isang mahabang proseso ng pagtanggap na ang bawat sugat ay may layunin. Napatawad na ni Thea ang kanyang asawa, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Sa kabilang dako, si Doña Esperanza ay nananatili sa kanyang maliit na silid sa mansyon na ngayon ay pag-aari na ng mga Valderrama. Doon niya natutunan ang tunay na kahulugan ng kalungkutan at ang bigat ng bawat salitang kanyang binitawan. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng dahas. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng katahimikan at ang pagkakait ng pagmamahal na akala mo ay sayo habang buhay. Habang ang araw ay tuluyan ng naglalaho sa abot-tanaw, naglakad sina Thea at Rafael nang magkatabi sa tabing dagat. Hindi sila nagmamadali. Hindi rin sila nangangako ng mga bagay na hindi kayang panindigan. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa buhangin ay tila isang panalangin na ang bukas ay magiging mas maliwanag at puno ng pag-asa. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw sa bawat tagapakinig. Ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa pangalan o yaman, kundi sa lakas ng loob na bumangon mula sa dilim at piliing muling magmahal, una sa sarili, bago sa iba. Sa huling sulyap ni Thea sa karagatan, naramdaman niya ang init ng huling sinag ng araw sa kanyang balat. Ang bawat hikbi ay napalitan na ng malalim na paghinga. Ang bawat sakit ay naging lakas. Sa wakas, ang babaeng itinuring na katulong ay naging reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na siya natatakot dahil alam niyang ang bukas ay palaging may dalang bagong liwanag ng pag-asa at pagpapatawad.